Kinabukasan, pagkagising nga namin, matapos manalanta ang bagyong paing, eto na ang dati, tiningnan agad yung maliliit niyang isda. Baka daw marami nang namatay o may namatay na. Tapos, ako naman, hinanap ko kaagad yung walis at daspa namin. Kasi gusto kong bago kami magkape, mabawasan man lamang yung mga damo sa paligid na nagkalat. Ayan. May binanggit kasi si daddy dyan na words ng para sa maliliit na isda. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun yung tawag. Kaya tinanong ko siya. Basta pag maliliit daw, ganun daw ang tawag. Update ko kayo kapag naalala ko na ulit yung tawag doon. Kinukwento niya ako habang nagwawalis ako dyan. Kaya okay lang. Kaso sumapit po yung mga natastas na sako kaya inayos ko po muna. Ganun po talaga sa amin kapag bagyo, after ng bagyo. Madami pong masisira. Pero ayos lang, nilinisan na lang ulit at aayusin na lang ulit. Sinabi ko po kay daddy na Sinabi ko nga kay daddy dyan na ayusin din yung isang sako doon malapit sa manok kasi natanggal din yun. Ayan, tingnan nyo oh, nawarak pala yung sako. Nahati siya ng bagyong paing. Ayan, okay na ulit. Magwawalis na po ulit ako ng harapan namin. Enjoy nyo lang po yung pagwawalis ko ng harapan namin kasi kinukwenta ko pa dyan yung daddy ko. Yan, nakapakamot pa ako ng ulo kasi naalala ko, hindi pa pala kami nagkakape man lamang ng daddy. Sinabi ko sa kanya na mag-init muna ng kaunti ng tubig para habang nagwawalis po kami, nakakalag-o kami ng kape. Dumating nga po yung aking anak, may daladalang itlog kasi yun po pala ang aming uulamin. Ang dami po talagang damo kasi 2 araw po yan, hindi po kami naglinis ng isang beses kasi masyado pang maulan at ngayon lang yung araw na wala talagang ulan. Sira-sira na yung sako, tinahi ko pa man din yan. Parang dapat magtatahi na ulit ako ng panibagong sako. Sa susunod po mga video dyan, puro pagwawalis na lang po ang makikita nyo dyan. Kaya po forward ko yan ng kaunti. Ayan po, nilagay ko na po ang camera sa susunod pong bahagi ng pagwawalis. Diyan po sa likod ng bahay namin, diyan ko po pinapatuyuan lahat ng mga dahon na nawalis ko. Nakita niyo po yung tolda namin, nawarak na rin pala. Kailangan mabago pala yan kasi yan po yung pinakalutuan namin diyan, tsaka diyan din po ako naguhugas. Ayan po yung sumunod na camera. Kita nyo po kanina, nandun na po yung sako sa may tricycle kasi doon na po ako maglalagay ng mga basura. Ayan. Hindi po talaga natatapos yung mga mga walisin ko. Malawak po kasi yung bakuran dyan. Yun lang. Kung gaano kalawak, gandang kalawak wawalisan mo. Kasi puro puno naman yung paligid. May mga manok din po kaming naapektuhan. Namatay na yata yung iba, parang napeste.